Happy Easter! Good morning! Kapag outing ba ang lahat ng Easter Sunday? Ang ganda, no? Ang ganda ng island na yon. Nagpunta kami doon. Noong August pa yon, hindi po ngayon. Nasa bahay lang po kami noong Easter Sunday. Ito talaga ang view ng bagong umaga, 'di ba? Napakaganda ng sunrise dito. Talagang makikita mo yung ganda ng paligid dito, ang ganda ng nature. Last year pa pala tong video na to. Ngayon ko lang siya nakita dito sa storage ko dahil natabunan na nga. At papakita ko lang sa inyo, napakaganda talaga dito at napakasulit ng aming bakasyon. At ayan, parang Easter Sunday lang din, may nagluluto ng mga ginataan. Pero ito, pinagluto kami ng tita namin. Salamat auntie dahil nandyan kayo at talagang kayo yung nag-aasikaso sa amin pagdating, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Kaya napakalaking bagay na nandyan kayo at hindi nyo talagang pinabayaan sa 10 araw na pagsistay namin dyan. Si auntie nga pala, siya na rin nag-aasikaso sa amin kahit nung mga bata pa kami, nung nabubuhay pa yung nanay namin. Kaya lang, syempre, nung nawala na yung nanay namin, nagkahiwa-hiwalay na kami. Pero siya talagang kumukontak pa rin siya sa amin, kinakamusta kami parati. At ito na nga, pangalawang araw pa lang namin to dito sa probinsya. At itong island na talaga, Mahangit Island, ay sabi ko nga sa kapatid ko, yan ang unang-una kong pupuntahan. Kaya nga day 1, pagkarating namin dahil medyo pahapon na yon, nagpahinga muna kami. Tapos kinabukasan naman ay syempre dinalaw ko ang aming mama. Tapos ngayon nga, day 2 biglaan talaga kasi ayaw pa talaga nilang pumunta dito dahil nga may inaantay pa kaming okasyon. Kaya lang sabi ko gusto ko na talagang pumunta. Kaya kami lang ng mga anak ko ang pumunta dito. Tapos yung isang pinsan namin siya ang nagsama sa amin dito. Kaya lang yung ibang kapatid ko hindi naman nakatiis. Talagang sumunod sila dito sa amin. Tanga lang kami dito na may dala lang kaming sinaing na saging dahil gusto ko lang talaga mapuntahan tong lugar na to. Tapos sabi ko, pagka nagsawa na sila dahil talagang mainit naman at kapag tumaas na ang tubig ay uwi na kami. Kaya lang yung mga kuya namin sumunod naman sila, kaya sila na lang din ang nagdala ng dagdag pa namin pagkain. Kaya ayan, nag-ihaw na yung kapatid ko dyan. Preskong presko yung isda na yan, bagong huli lang. Si Kuya Gian ko nga na napaka-adventurous talaga nito, ayan. Umakyat na siya dyan sa mamalaking bato dahil sabi niya gusto niya daw ma-experience yung nasa taas. Kaya syempre sinamahan ko siya, supportive mom kaya ako, Diyos. Napakasarap nga ng hangin dito. Actually, tanghaling tapat to, alas 12 talaga to, pero napakasarap ng hangin. Kaya ayan, sinamahan ko siya maglakad-lakad doon sa taas. Hindi pa naman masyadong mainit yung mga bato. Kaya kaya niya rin maglakad-lakad lang muna dyan. At ayan nga, pababa na yung tubig, yung dagat pala. At ayan, akala mo naman talaga kung anong tinatanaw niya. Feel niya talaga napakaganda daw, sabi niya. Ayaw na ngang umuwi. Ngayon pa lang, kakarating pa lang yan, ha? Itong isla na to pala ay natatanaw doon sa aming pinagstayhan sa bahay ng kapatid ko at talagang tinuturo ko to sa kanya nung pagkarating pa lang namin. Sabi ko pupuntahan namin to dito. Kaya ngayon nandito na kami, sinabi ko sa kanya na ito yung tinuturo ko nung nandun tayo sa bahay. Pala, some clips dito ay nakikita nyo na sa mga reels ko last year pa. So, nasa inyo na lang po yun kung papanoorin nyo pa rin, Chas. Siyempre, support nyo pa rin tong video ko, please, Chas. At ito na nga, nasa mood na nga si Bunso na magtampisaw sa dagat at talaga namang gustong-gusto din ito ni Papa B kasi talagang dagat is life siya. Enjoy na enjoy talaga silang dalawa dyan. Hanggang natapos ngayong day 10 namin sa probinsya ay talagang dagat ang bukang bibig niyan. Andyan na ang aming rescue, aming mandirigma. Hi sa Ate Bingming. Arnold! Si Arnold Schwarzenegger. Dito. Ay, duwari ka bang kayaw? Dalawa? Ayan, dumating na nga yung mga kuya ko at ayan, 2 bangka pa pala silang sumunod. O, 'di ba? Kanina aayaw-ayaw pa kayo tapos ngayon susunod din naman pala kayo lahat. Pati yung mga pamangkin ko sa pinsan, ay nako, nandito na rin nagsisunod din.
At si Kuya Gian nga ay ayan, ini-enjoy niya talaga yung mga malaking bato doon sa taas. Umakyat pa rin siya kahit nandito na yung kanyang mga pinsan. Maya-maya pa ay nawili na rin naman na siya pumunta dito sa mga pinsan niya kaya bumaba na rin siya. Hi, Ice! Bye! Bye, Philippines, bye! Napakasarap na nga sana na experience, napakaganda na sana na experience dito, kaya lang maya-maya pa ay may nangangagat. Ngayon sabi ko sa pinsan ko, i-check niya kasi baka may dikya, kawawa naman ang mga bata. Hindi naman season ng dikya ngayon, kaya lang syempre meron pa rin naman daw naliligaw dahil kakatapos nga lang ng season ng tagdikya. At syempre hindi naman natin may iwasan na mawala talaga sila ng tuluyan dito dahil ito ang kanilang bahay. Ito ang kanilang lugar. Tayo ay nakikihiram lang sa kanilang lugar, nakikipasyal lang, 'di ba? At habang wala pa naman daw mga dikya, ayan, ini-enjoy talaga ng mag-ama. Ini-enjoy talaga nila yung dagat kasi napakasarap naman talagang magtampisaw lalo na kung ganyan kalinaw. Wala ka man lang makikita mabasurang nakalutang. At ang sarap lang sa pakiramdam na makita mo silang masaya, lalo na si Papa B na hindi naman talaga to lumaki sa malapit ang dagat pero na-enjoy niya yung aming lugar. Itong kuya nga ay parang hindi niya in-enjoy na maligo, mas na-enjoy niya na manghuli ng mga kung ano-ano dito sa tabing dagat. A-amaze ba naman kasi siya sa mga nakikita niya, lahat bago sa paningin niya, lalo na yung buhangin, puting-puti yung buhangin. Napakalinis kaya ultimo yung buhangin tinatago niya, pinupulot niya, nilalagay niya sa bote. Good! Buwaling! Pinabuhitan na si Loki. Ang mga pinsan ko, mga kuya ko, ayan, ang gugulo. Kaya kasi ano abay ko ang gatahan ng bukos yang kuhan. Yan pos ko ang kanak pasayro pasakay ko. The food. Tama ko ng payong matulingi ko. Kani kaloy. Ang pasayro at ko mo. Automatic, larga sila. Hindi pa nangako niya. Ito tuloy na nakakagat. Yung isa. Sabay lagi. Sabay. Oh, ito. Hindi yun ganon. Oh, dito. Ano mo ID? Dagat na lang inumin natin, Z. Napalaki yun. Ayaw. Kaya tubig, bulingi. Kumakawin ba kayo lahat? Kaon daghanoy, kawatay inahan. Yan na nga eh. Kaon, kaway mga inahan. Kamon. Paningkamot mo diha. May banay kayo. Kayo sa paibanan ni Bibi. Ay, di ako magpasalig. Kayo ang si ama mo. Doon tayo sa malayo. Katapos nga namin kumain ay pina-check ulit sa pinsan ko dahil sabi ko nga meron nga talagang nangangagat, hindi ko lang sila makita. At ayan nga, nakita ko nga talaga. Ayan, pinahuli ko na sa kuya ko. Gigil nga ako mahuli yan, kaya lang natatakot akong hawakan. Ayan, huli ka ngayon, nangangagat ka ha. Tapos ayan naman, yung isang kuya ko, kinatay na yung nahuli. Ayan, nakakainin daw nila yan, ikikilawin daw at tinimplahan na. Nilinis pala niya muna bago niya tinimplahan. Nilinis niya muna yan, tinanggalan ng mga nakakalasong parte daw yon, tapos nilagay naman niya dyan sa timplado ng suka. Ano yan, kahit ka jellyfish? Yan nga. Ano lasa? Jelly, siyempre. Parang gulaman? Jellyfish eh. Walaman. Lasa. Parang maalat-alat eh. Ayoko. Bakit? Ayoko. Patibay lang. Pinapakain na sa amin. Kapag nandito yun. Pag nangisda kami. Kunin mo yung Kaya tingnan mo, mga itsura nyo ngayon, mamukhang jelly. isda. Hindi kami mangingitim eh. Ganun pala yun. Ano niya yung ano ng jili. Alam niyo na ha. Hayaan niyo yung mga anak ko ba, kainin ko rin yan para hindi mangitim. Yung katulad na may ano ka, yung parang gayon. Kumukuha niyang sikmura mo parang maasim. Una na ko yan. Tawag din ang Tagalog din ako. Kabuhyon? Hiling. Dagat ba? Ano ko, nahihilo. Oo, yan. Mas malapit pa uwi, no? Mabili. Aga. Mas mabili ka mo. Tutulak tayo ng halak. Madali lang amoy. Sumuntak dito.
Kahit yung pambot doon, di ba ba? Sandali lang. Tulak natin ba? Iyon yung pambot doon. Doon langoy. Si Pata, dyan ni Moy. Teka lang yung naisip ko. Tingnan mo, napakalayo. Ikot ka pa doon. Kanina sabi ko, yan na lang dunggo. Bubuhat na lang yung pambot dito. Wala, sa iPhone na lang yan. Isa pala yung Alfonso na yan din. Madagat na din eh. Managat na rin na. Nakakon. Pati utak, ninagat. Daga ba kaya pala di pandito? Si engineer og alak. Katong karton dito. Puro to alak. Sa kon sa bunyag niya. Matay ko mamaya. Dito, Mamaya, bubuksan yun. wala ba? Oh. Tapos magbukas yun, puro paper plate pala. Ano, Sabi doon yung naisahan ka no? gilid yung kan. Yung karton kay wala yun. Alak sa tingin. Pag binuktan, perfect. Pagkatapos nga namin kumain, may natatanaw kaming mangingisda doon sa medyo malayo. Ngayon itong pinsan ko tsaka ang kapatid ko hinabol nila, nagbangka na lang sila. Nagbabaka sakali na baka marami siyang huli at pwede kaming bumili. At ayan nga, good news naman, hindi worth it yung pagkahabol nila kasi tingnan mo naman 100 pesos, napakarami na mga bagong huling isda. At talagang tuwang-tuwa ako dyan kasi ngayon lang ulit makakain ng mga isdang to. After 17 years nga ay makakain ko ulit sila. At pinakita ko nga sa aking mga anak na mabuhay pa yung mga isda. Ngayon sabi niya, hahawakan niya daw, susubukan niya kung lalangoy pa. Diyos ko naman, ang layo ng pinaghabulan yan, tapos papakawalan mo lang. Wala, mabilis pa sa kuwan yan sa'yo. Hindi mo na mahuli yan. Yan ang palango yan. Tutuin na natin to. At dahil nga may apoy pa naman ng panag-ihawa namin ng tulingan kanina, ay nakapag-ihaw din kami ng ilang piraso nito kasi sabi ko gusto kong kumain ng fresh na fresh talaga na bagong huli talagang isda na ganyan. At yung nakaihaw kasi naalala ko naman na miss yun, ay ito yung nag-ihaw nga kami. Tapos maya maya pa ay biglang kumulimlim na at tumaas na rin yung dagat, kaya sabi ko tara na, uwi na tayo. Napaka-unpredictable nga naman talaga ng weather dito. Kanina napakainit tapos bigla lang makulimlim na. Tapos nakakatakot kasi tumataas yung dagat. Dahil nasa isla nga kami, nagayak naman na kami kaagad para makauwi na kasi may mga kasama din kami mga bata. Pero ganun pa man, ay nakapag-enjoy naman talaga sila. Ilang oras din silang naglalalangoy. At nakikiayon din talaga ang panahon, hindi pa bumabagsak ang ulan hanggang nandito pa kami. Dahil medyo malaki nga itong bangka ng isa kong pinsan, kaya dito na namin sinakay lahat ng bata para kasama namin. Samantala sa kabila naman medyo maliit lang yung bangka ng isa kong pinsan, kaya doon na sila. Medyo malapit lang naman tong maliit na isla na to sa aming tinutuluyan. Kaya mga 10 to 15 minutes ay nasa bahay naman na kaagad kami. At ayan nga, medyo malaki na yung mga alon. Mabilis yung takbo namin kasi hindi naman kami ganun kabigat. Pero kahit na ganyan yung alon, hindi man lang natakot yung mga bata, bagkus talagang nag-behave sila at nakinig naman. At ayan, makikita naman sa itsura nila na talagang nag-enjoy sila at ngayon ay inaantok na. Ayan, pagod na sila sa kakalangoy siguro sa init kanina. Kaya ngayon inaantok na sila. For sure, pagdating ng bahay nito, bagsak tong mga to. Habang si Bunso nga ay dito pa lang tulog na siya habang nagdedede. At kaya pala biglang kumulimlim kanina dahil uulan. At ayan, dito nga kapag konting ulan lang ay brown out na kaagad. Pero ang akala ko nga kanina mga batang matutulog na ay hindi naman natulog, ito nakipaglaro pa nga sa mga maliliit. Ang sayang tingnan na nagkakasundo sila magpipinsan. Ang saya-saya nila kahit na wala kaming kuryente dito kasi kahit nga walang kuryente ay hindi naman talaga mainit. At itong kuya ko nga, anong oras na hindi pa rin umuwi, pinapauwi ko na kasi sabi ko matutulog na tayo. Pero besh, dahil lasing nga siya, napakakulit, ayaw pa rin umuwi kasi wala daw kaming kuryente, babantayan niya daw kami. Hala siya, pwede mo kaming ilawan magdamag? Hindi naman, 'di ba? Kaya please lang, umuwi ka na. Chas. Hindi naman sa tinataboy ko na siya, kaya lang kasi iniisip ko walang kuryente nga ang buong lungsod, tapos yung mga anak na doon hinihintay siya at hindi pa daw naghahapunan. Dahil nga mas inunang maglasing dito, hindi naman sinama yung mga anak niya.
Matutulog na nga kami gawa ng kinabukasan nga ay may okasyon dito. Kaya sabi ko kinabukasan, dali na yung mga anak niya. At tingnan mo naman yung ibang mga pamangkin dito, ang saya-saya nila. Mga anak mo lang ang wala dito. Kaya sabi ko bukas dalhin mo at kahit dito na tayo matulog. Okay, abangan ang part 2.